verse 17 pa rin po tayo. From 16 to 34. So, maiksi lang po yung ating pasahe. At sabi ko, now while Paul was waiting to them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. So there he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there. Some of the Epicureans and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" Others says, "He seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and the resurrection." And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is that you are presenting? For you bring some strange things to our ears. It is to know, therefore, that these things mean. What these things means. Now, the Athenians and the foreigners who live there would spend their time in nothing except telling or hearing something new." So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. I perceive that, for as I pass along and observe the objects of your worship, I found also an altar within this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, that I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by hands, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives all mankind and breath and everything. And he made from one man every nation, mankind, to live on all the face of the earth, having determined allotted periods of the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said. For we are indeed his offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance God overtook, but now he commands all people everywhere to repent. Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Now, when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, "We will hear you again about this." Paul went out from their midst, but some men joined him and believed, among whom also were Dionysius and the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Let's pray. Lord, maraming salamat po, God, for this time that you have given us once again, Lord. Hear the word which, Lord, help us to understand Thy word, Panginoon. Tulong ng iyong mga Espiritu. Unawaan
tuloy kang may tasang kalinahan na continue sa pag-aaral sa lahat ng mga gawa. Lord, maraming salamat po. We praise, give glory. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay makapag-aaral. Doon sa dulo po ng pasahe na ating binasa ng nakaraang linggo, yung verse 15, sabi po ron, those who conducted Paul brought him as far as Athens. And after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. At nakarating na po siya ngayon sa atin. Hindi naman yung oras. Dahil maiksi yung ating basahe. Mga ilang versikulo lang siya. Ay medyo iisan natin. Abutan tayo ng next na. So nga pala, happy anniversary na. Happy anniversary. Because of the Ramadan ay postpone lang yung ating anniversary. Sana ay nandun tayo, nagdiriwan, nagpupuri, nagpapasalamat sa kapatid ng Diyos, kanyang Asia, at sa bawat isa. Tutuloy lang natin sa next month, 22. So ipagpalagay mo daw na ikaw ay tinawag na Diyos ng Diyos bilang isang Kristiyano upang magharap ng kaso para sa Kristyanismo sa harap ng mga profesor na filosofiya, no? Mga philosopher dun sa Harvard or Yale University. Ano ang magiging reaksyon mo? Ito, mga matatalino niya, bright mind. Brilliant mind. Ano mga kaharap mo? Iiwas ka ba? Sa pag-iisip na wala kang maibibigay ng mga intelektual sa mga ito, sa mga intelektual na ito. Kanino sila? Alam niyo ba yung Athens? Alam niyo ba yung Athens? Wala lang yung Athens. Kung ano yung mga Pelosus sa lugar. Isipin mo ba that this brilliant brains na ito ay hindi nais magkaroon ng kinalaman sa Kristyanismo? Dahil halos itanggi nila ng tao, sa tao ang supernatural. Manginginig ka ba sa takot? Sa paniniwalang ang mga lalaki o babae ito na may malalaking IQ, taas yung IQ, ay maaaring pagtawanan kabilang isang madalgalang at tanga. May mga pinagsasabi nito, sabi dun sa ating pasahe. Dahil isang medyo nakakatakot na kalansan ang maupo sa harap ng mga profesor ng Harvard at Yale na ito na mga existentialista, atheist, existentialist. Basta nag-exist. Mga atheist kong existentialist. Ganyan pa man, ito mismo ang hinarap ni Apostol Paul noong panahon niya sa Athens, sa Atenas. Yung Athens daw
was the university seat of the world. Ang lungsod na ito ay nagpaunlad ng mga dakilang philosopher tulad ni na Pericles, no? Si Demosthenes, si Socrates, si Plato, hindi yung play. Plato, of course, nandyan si Aristotle, si Sophocles, at si Euripides. Sa pangalan pa lang ay hindi mo na maunawaan. Sila ay nagturo ng mga patterns ng pag-iisip ng tao na nakaka-apekto sa mga philosopher ng panahon ni Apostol Paul. At nakaka-apekto rin mga philosophers sa panahon natin ngayon. Katunayan, halos lahat ng modernong filosofiya ay sumusunod sa ilang antas sa mga turo ng mga sinaunang philosopher na mga ito. So yung mga philosopher daw, come and go, no? Papalit lang sila ng pangalan at label and terms, but yung mga philosophies of Paul's day are essentially the same humanistic philosophies sa ating panahon. So ang sinabi ni Pablo na ang mga philosophers na ito sa unang siglo ay may parehong bagay na dapat natin sabihin sa mga philosopher ng ikalawang siglo. Yung mga nauna, kung ano yung sinabi ni Apostle Paul sa kanila, same thing na tayo naman ang ganun ang sasabihin natin. So, noong panahon ng pagdalaw ni Apostle Pablo sa Athens, yung lungsod na iyon ay hindi mahalaga bilang political seat, no, sapagkat yung politics ay nandun sa Corinto na, at yung commerce. Ang lungsod na iyon ay nandun na sa ang mga politics ng komersyo ay nandun na sa Corinth. Yung Corinth, siya na yung sentro ng politics and commerce sa ilalim ng mga Romano, Caesar. Nagbabasa po kayo ng mga history. Ngunit ang Athens pa rin ang sentro ng universidad ng mundo. It was the hair of the great philosopher, the city of Pericles and Demosthenes, sila Socrates, Plato, Aristotle, at iba pa. Ang mga lalaking ito na nagtatag ng mga pattern ng mga pag-isip ay nakapekto sa mga sumusunod ng mga philosopher ng taong ng bansa. So, lalahanin natin ang tandaan na si Apostle Paul ay bumaba mula sa Berea noong linggo. So isang linggong paglalakbay ay nakarating na siya dito sa Athens. So hindi siya magtatagal sa Athens dahil patungo siya ng Corinto. So babasahin natin yung mga iba pang mga pasay na susunod sa ating aklat ng mga gawa. So nagpadala siya ng mensahe, pabalik kina Silas at Timothy na nainiwan niya doon sa Berea upang samahan siya doon. So sabi sa ating pasahe, now while Paul was waiting, sino yung hinihintay nila? Si Silas at Timothy doon sa Athens.
So ginawa niya raw yung kaparehas ng mga bumibisita doon sa Athens. Mga sightseeing muna. Sabi doon sa ating pasahe, no, yung kanyang spirit was provoked within. Parang sasabog. Hindi lang napagabag, bagkus inside, malaking trouble yung kanyang naramdaman. So kaya itong verses 16 to 18 ay bahagi ito ng isang nakapangyarihang pagpapahayag kung bakit kailangan ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit kailangan niyang ipangaral ang Ebanghelyo dun sa Athens. Because sa kanyang paghihintay kay Silas at Timothy, nakita niya, no, kung ano ang kalalagayan nitong mga taga-Athens. Habang naghihintay siya, no, ginawa niya muna yung gaya ng ginagawa ng mga turista. Naglibot siya ng konti. At nakapunta siya. At nakita niya doon sa sikat na lugar na ito kung paano sila, gaano yung kanilang capacity for God. So yung Athens, kung hindi pa kayo nakarating, ay kukwento ko na lang na ang lungsod ito ay isang magnificent na syudad na ng mga magagandang ekstruktura gaya ng mga temples to gods and goddesses. Mga magarang gusay at mga teatro at intimately tied up with their pagan religion. So kahit saan mabaling si Apostle Paul, no, ay makikita niya itong mga temple, mga altar, no, na dinedicate sa mga idols. At makikita rin doon yung the greatest temple of all was the Parthenon, which was built for Athens, the goddess of wisdom. Si Parthenon. At makikita rin natin doon yung templo ni Donita. Ang goddess of the earth. Siyempre yun din yung templo ni Zeus. Zeus. The god of war. At marami pang ba. Sa paglalakad ni Apostle Paul sa lungsod, nakita niya ang Diyos ng Athens, ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Sinasabi ng isang ancient na manunulat, nung daw panahon na yon, ay mayroon silang 30,000 Diyos-Diyosan, Diyos, gods is more G, 30,000 sa Athens. Nakilala ni Pablo ang mga ito at nakita natin sa bawat lingon niya siguro, no, ay mga poster doon. Hindi naman niya nakita na ito ay mga art lang, no, pagkus talagang sinasamba ng mga taga-roon. Si Petronius, isa sa sinaunang historian, sabi po niya, mas madaling humanap ng Diyos sa Athens kaysa sa tao. Sa dami ng Diyos, 30,000. Maaaring totoo ang sinasabi. May hinaharap ng tao,
Mas mahirap hanapin pag hinahanap ka ng Diyos. Mas madali. Sa dami ng Diyos na kanilang sinasamba. At sinabi sa atin Lucas na ang Espiritu ni Apostol Pablo ay naantig nang nakita niya ang mga ito. Nadama ni Apostol Paul ang matinding pagsabog ng damdamin. Isang bagyo sa loob. Pero, ganun na lang yung kanyang pagpupumili na mabahaginan ng mga ito. Habang nakita niya yung lungsod given over to idolatry. So ang bawat idol ay nagsisiwalat na ang mga lalaki at babae ng Athens ay may malaking kapasidad. They have big capacity for God. Ngunit yung bawat Diyos-Diyosan na nakita niya rito ay nakita niya ng mga tao na kalunos-lunos na kalalagayan nila. So si Paul ay nagtungo sa sinagoga gaya ng kanyang ginagawa. No? At nakipag-usap siya dito sa mga religious people na nandoon, mga debotong Jews. No? At mga debotong mga tao na naroon doon sa sinagoga. So sabi ng mga taga-ron, no, sino-oppose daw nila yung idolatry sa lugar, but wala silang magawa upang mapigilan ito. There was nothing they said that could help the city. Dahil sila mismo ay na-deliver lang, no, from idolatry. Kung kaya sila ay powerless to deliver the city because yung focus nila ay doon sa kanilang mga karanasan, doon sa kanilang mga religiyon. So, to this religious person ay nangaral si Apostle Paul ng Ebanghelyo, marahil ay kaunti yung naging effect. At hindi lang siya nagpunta sa sinagoga, bagkus sa ating pasahe sabi niya, and in the marketplace, every day with those who happen to be present. Nagpunta siya sa mga marketplace. Yun daw marketplace noon ay hindi lamang siya bilihan o sell and buy, hindi lang siya ganun. Bagkus araw-araw daw ay meron dong public forum. So, may public forum doon na kung saan may mga iba't ibang mga topic na kanilang i-discuss. So, kukuha sila ng isang tao. Marahil siya ay isang philosophical thinking. Meron siya, no, sa isang araw at siya ay magtuturo doon sa lugar, no, at makikinig naman yung mga nandoon sa marketplace. At pagkatapos, jump daw sa gitna itong si Apostle Paul. Hindi na natin i-example, pipicture lang. Kung may gitna siya, sa gitna nila, at nag-witness patungkol sa ating Panginoon Kristo. Amen. At itong mga tao na to ay hawak-hawak sila. No? They are gripped by idolatry. Yung fear, yung superstition. No?
At yung kanilang pangailangan sa ating Panginoon Kristo ay nakita ni Apostol Paul. So, nag-spend siya doon ng buong araw at nagsalita patungkol sa Panginoong Jesus. Pansinin po natin yung ating pasahe. Paul went to the masses with the gospel. Nagtungo siya doon sa karamihan. Dala ang ebanghelyo. Hindi siya nagpaskil doon sa kanilang bahay ng revival or evangelistic service. Hindi siya naglagay doon kung saan siya tumutuloy doon. He never expected the sinner to come to him. But Paul went out after the sinner. So sa mga pag-aaral natin, mga nakaraan, laging gano'n yung ini-impress ng Panginoon. The urgency. Yung kailangan na may pangaral ang salita ng kaligtasan sa ating Kristo. Paul went out after the sinner to give him the gospel of Jesus. At pagkatapos, inuntahan niya itong ikatlong grupo. Una, sa sinagoga, gaya ng lagi niyang ginagawa. Tapos, yung sa mga marketplace, sa mga plain people. At yung pangatlo ay ito ng mga philosopher. May dalawang uri ng philosopher na banggit dyan sa ating pasahe. Sino-sino yung mga yun? Ito yung mga Epicureans and Stoic. No? Sino yung mga Epicureans? Epicureans were atheists. They denied God's existence. Deny nila yung existence ng Diyos. They denied life after death. No? Sila rin daw ay mga materialists and felt that this life was the only thing that really exists. No? And therefore, man should get the most out of it. Ito lang yung buhay sa mundo. So, gawin mo na yung pinakamasaya mong gawin. No? Yung kanilang motto, no? Ay marahil natin naririnig. No? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Kumain ka, magpakalasing, at magsaya, sapagkat bukas ay mamamatay ka. At ito naman mga Stoic ay mga follower of the philosopher Zeno. No? Sila ay mga pantheists. Ano man naman yung kanilang belief? They believe that everything is God. That He does not exist as a separate entity. But nandun siya sa mga rocks, sa mga trees, no? And every material things. Kaya inabot ng ganong kadami yung kanilang mga Diyos. Mas kukunti pa nga. Sa India, millions daw. Daw, narinig ko lang. Millions yung kanilang gods sa India. So, kaya na po mahalang mag-research. Kayain nyo yung Bereans. Para yung their attitude toward life was one of ultimate resignation, and they pride themselves on their ability to take whatever came. So ano man yung dumating, no, ay kaya mo solusyonin yan. No? Yung motto nila ay iba naman. Ano yung motto? Research nyo lang din. Grin and bear it. No? Smile
broadly, humalakhak ka, at pasanin mo yung mga dumarating sa iyong mga problema. Siguro dito na po ni Fred Regular yun, no? Tawanan mo ang parang dito niya nakuha yun. They urge moderation. No? Don't get over emotional. No? Either about tragedy or happiness. Kailangan balance lang. Huwag masyadong siseryosohin. No? Ganun naman sila. So, at makikita daw natin to marami sa kapanahonan natin. We feel that the best things they can do is to take whatever comes. Take whatever comes and handle it the best they can. I-handle mo the best you can. Ganun sila. Then pagkatapos sa verses 18 to 21, sabi po doon, and some said, what would this bubbler says? No? Ito yung mga Epicureans, yung nagsabi na. No? Another says, he seems to be a preacher of foreign divinities because he preached Jesus and the resurrection. Ito naman yung mga Stoic. No? And they took hold of him and brought him to Areopagus, saying, we know that this new teaching is which you present, for you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean. Now, all the Athenians and the foreigners who live there spend their time having except telling and hearing something new. So, itong Areopagus ay sila yung merong high authority. Pag gusto mo magtayo ng isang altar patungkol sa iyong Diyos, no, ay pumunta ka muna doon kuha ng approval. Kaya dinala siya doon. Kasi akala nila siya ay nagtuturo ng dalawang turo. Isang Jesus at isang resurrection. Akala niya doon sa resurrection, akala nila doon sa resurrection ay isa din Diyos. Hindi bago sa kanila yon dahil marami silang mga Diyos at mga kaisipan na ginagawa nilang Diyos. Ayun na, pinag-usapan natin yung idolatry. So, at nakita natin dito yung revealing action. Itong mga Epicureans who were basically atheistic materialists. Andun yung kanilang pagkutya at paghamak. Nung marinig nila si Apostle Paul, tinrato nila siya ng may lubos na paghamak. Sinabi nila, what would this bubbler says? Yung bubbler, literally, ang ibig sabihin nun ay seed pecker. Yung ibon na namumulot-mulot ng buto, doon na dyan. Seed picker, mga bubbler. Ganun yung pagkakil ng nila kay Apostle Paul. Isang maliit na ibon doon sa marketplace, papunta pa rito at namumulot ng mga binhi. So they regarded him as a mere collector of fragments of truth. Namumulot lang siya ng mga fragments ng katotohanan. Ina-gather niya yung mga ito, no? At pinipili niya yung kanyang mga nakuha sa mga iba't ibang mga filosofiya, no? At pagkatapos, tinatry niyang i-impress ng tao. Yun yung pananaw nitong Epicureans sa kanya. At ito namang mga Stoic, they're interested. No? Sabi ni Luke, masilin natin na itong kanyang pinapila rito ni Apostle Luke. Their interest did not arise out of a genuine desire to know and understand what Paul says, but out of a shallow curiosity. No, naintriga sila sa kanya. No?
doon sa kanyang ipinipresent na bagong Diyos. No? Na isang pangalan ay Jesus at yung pangalan yung isa ay resurrection. No? Yun yung kanilang pagkaunawa doon sa pinapangalan ni Apostle Paul. No? So it was not an unusual concept for Athens. No, doon sa buong syudad, kakakita ka ng mga altar na itinayo for various teams. Yung mga teams, yung mga altar doon. At nung narinig nila si Apostle Paul na magsasalita patungkol sa resurrection, so yung mating sa kanilang isipan, ito ay pangalan ng isang Diyos. Kaya, two gods, yung kanyang dinala. No? And that he was preaching two new deities. They pick up their ears because, gaya ng sinabi nito, all they lived for was to hear something new. Sila ay nabubuhay doon pang makarinig ng bago. Then, sa verse 22 to 23, so Paul is standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the object of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, worship nyo na hindi nyo kilala, yun ang aking ipoproklama." Diba? Ang galing niya yung Apostle Paul, di ba? Napaka-thoughtful introduction daw nito. No? Napakagandang introduction. Always begin where people are. No? Kung nasaan yung mga tao, doon ka papasok at i-connect mo yung pagbabahagi ng Panginoon. Ano to evangelistic na ano to. He began right where the Athenians were. Hindi niya sila tinuligsa. Hindi niya sila inatake patungkol sa kanilang idolatry. No? Sa katunayan, he paid them a compliment as far as he could. No? She said to them, "Men of Athens, I've been walking about your city. I've noticed that things about you. You are very religious." No? Sa ibang salita, sabi, you are God-fearer. Parang binola pa. Para lang siya makain. Hindi yung, mali yung religion mo. Wala na, pilat mo kami. Sabi nga yung study. First, connect with the people. Then connect them with the Lord. And connect with the ministry. So, yun po yung ating evangelism. But the word na ginamit po dito ay hindi theos. Patungkol sa ibig sabihin ng Diyos. Because theos means His greatness. No? So yung kanyang ginamit na salita rito ay demon or demon. Na ibig sabihin na maliit na God. Sila ay nag-worship ng lesser concept. No? Patungkol dun sa great idea of God. At naunawaan nila ito. Kung ano ibig sabihin ni Apostle Paul. Because they had a concept of capacity for God. They were very much involved and with an interest in God. And he said, "As I've been walking about, I found an altar to an unknown God." No? At marami ito, mga altar na ito doon sa Athens. So doon daw tagal na panahon, meron daw isang salot na dumating din sa lugar. Ay
may mga ship na pinakawalan at naging salot dun sa lugar. At ito daw mga ship na to, kapag sila ay pinatay at nandun sila dun sa mga altar, na nandun yung altar ng mga Diyos-Diyosan nila, no, ito ay para daw sa Diyos na yon. When they sleep, slain that ship. No? At kapag yung tupa ay pinatay, malayo, wala silang mga altar na pwedeng paghainan, okay, ino-offer nila doon sa unknown God. Pag malayo. So, Paul found one of these. So, ibig sabihin, marami. No? Kasi, nagkalat daw dun sa Athens. So, this is the God I want to talk about. Sabi niya po sa Paul. Yung unknown God na sinasamba ninyo. Ito yung akin. Sabi niya, what you worship ignorantly, I have come to declare to you. Napakagandang introduction. Introduction pa lang ito. So, it reveals the emptiness of paganism. If you do not worship the true God, there is no end to your searching. Kapag hindi ka raw sumasamba dun sa tunay ng Diyos, walang katapusan na ikaw ay naghahanap. Kaya dumami ng ganun yung kanilang mga Diyos. You will keep going forever. Hanggat masumpungan mo. No? There are 30,000 gods in Athens, but they had not had enough yet. No, hindi pa sapat. They had also erected altars to an unknown God. So malinaw, no, this voice the agony of humanity. The cry for a God they know exists. No? Alam nila Diyos na nag-exist, subalit hindi nila masumpungan. Kaya kahit sino na lang may nilagay. No? Sabi nga, para mga Pilipino rin, nagbaha, inalon ng daga, inalon ng tubig, napadpad sa pangpang, nakita, kinuha, tinunasan, at nilagay. Mabuti pa raw yung pusa. Pag tinignan niya, hindi naman pala totoo, iwanan niya. But yung tao, pag nakita niya, ito raw si Mr. Roper, ay meron siyang inukwento na isang bata na dumating daw dun sa rally dun sa Stanford. No? At itong batang lalaki na to ay upset siya. No? Kitang-kita mo sa kanyang mga mata, sa kanyang mukha. No? At nagmamadali daw siya na hinawakan yung balikat, mga balikat nitong si David Roper. No? At tinanong niya, can you tell me where I can find Dave Roper? Hawak-hawak na niya. No? Gusto pa daw mag-deny itong si Roper, no? Na hindi niya kilala. But ang sabi niya, ako yun. Tapos ano yung sinabi ng young man? The young man immediately said, can you tell me how I can find God? Ito yung hunger ng kanyang puso. Na-experience na ba niyo? Ito yung nakita ni Paul doon sa mga taga-Athens, the hunger for God they cannot find. At pagkatapos, he unfolded the truth about the living God which idolatry denied. In-unfold niya yung patungkol sa buhay na Diyos that which idolatry denied. And then he showed them
corresponding truth about man, which follow a logical result of the truth about God. Verse 24 to 25. No? The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temple made by man, nor it is served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. So, anong sinasabi niya rito? Una, God is the maker and not the one who was made. Siya yung may likha at hindi siya yung nilikha. God was not created by man. He's the one who makes man and everything else that exists in the universe. He is the originator of all things. Hindi raw dahil lalayo dun sa ancient idolatry. Ayan ang pinag-uusapan natin sa kanina. Sila ikukuha ng kapirasong ginto, pilak, o kahoy, tapos ipoform nila ng isang hugis at kanilang sasambahin. Ito ay mga gawa ng tao. So sa kapanahon na natin na ito, wala namang images. No? Wala namang mga himayin. But we still see them worshiping themselves. Projecting to infinite proportion. Man's simple think of himself, project him into infinity, and worship God. Ito ako. Gagawin ko ang lahat para sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa akin. Kung ikaw kanyan, kung ikaw fame, no? Kilala sa buong mundo, no? That is His God. No? Exactly. Yun yung idolatry. No? Tinatawag natin anything that take place, the place of God. Sa ating mga buhay. Sa idolatry. God is not the projection of man. God is greater than man. God originated man. Everything that exists came from His hand. From His hand. He's the maker and not the made. Second, He is the giver and does not have any needs himself. He is the creator, He is the giver. The God who made the world and everything in it is not served by human hands as though He needed anything, since He Himself gave, bigay siya ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay. Salamat. Pag-gising natin sa umaga, tayo mapansin mo buhay ka ba? Kasi pag hindi ka na gising, hindi mo na makapansin yun. Man had to bring gifts. Ito yung mga tao nagdadala ng mga gifts sa kanilang mga gods. No, small G. No? At mga sacrifice, bagay, at mga ibang mga alay na kanilang niya-alay. So, at ganun din yung mga ginagawa ng iba sa kapanahonan natin ngayon. The God of men today still made demand upon them. If a God is that which is the most important thing sa iyong buhay, no? Ano yung mga importante sa iyo? No? Ayun yung mga God mo. Okay, inuubos mo yung time mo, yung effort, yung energy, no? That which occupies the primary place of importance to you, the things sa iyong buhay, no? At yan ay marami sa kapanahonan natin ngayon sa gumagawa yan. Money is God for some. Sa iba, yung pera, yung kanilang Diyos, yung kanilang sinasamba. Yung katanyagan, sa iba ay yung kanilang Diyos.
Minsan, yung inyong mga anak, o yung inyong mga partner, depende sa inyo, kung sino yung wino-worship nyo. At marami mga false God na wino-worship yung mga tao, hindi lang ng panahon ni Apostle Paul, maging sa panahon niya. And Paul all cancel it out. No, kinancel lahat ito ni Apostle Paul. Sinabi niya, the real God is one who gives. No? He pours out. He does not need anything from us. He does not live in a temples made by man. He's the one who made us and everything about us. And there is nothing He can give with Him na kailangan namin Diyos. He is rather giving Himself continually to us. Binibigay pa niya yung kanyang sarili sa atin. Then, makita natin dito yung katotohanan. No? God rose man and does not seek to evade them. No? Hindi niya inanayos na i-evade yung tao bagkus sinisik niya. So, ito daw mga pagan gods na nakatira doon sa Mount Olympus, na remote area, no, ay hinahanap pa nila upang dalhan ng mga hain dahil kahit peligroso yung pagpunta ron. No? But God, He seek man. He is the true God na hindi kagaya ng mga Diyos na sinabi. Then, sabi niya, He made from one man every nation, mankind to live on the faces of the earth, having determined allotted period and boundaries in their dwelling places, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yes, He's actually not far from each one of us. Sabi doon sa verse 26, 27. The true God is the God of Israel. So, isa raw yung ating source, isa yung race. We are all came from Adam. Despite sa mga differences, nothing. We are all came from one source. We are all the sons and daughters of Adam. Then yung events of human history have been to this end that they might find God. Makita po natin doon. Sinasabi doon sa Hebrew 11:16, they might find God. No? That man might be motivated to search for Him. Kaya, ganoon din doon sa Jeremiah 29:13. No? Sinasabi ron, when you seek me with all your heart, tandaan niyo po yan, with all our heart, I will be found by you. You will be found by me. Okay, masusumpungan niyo. No? God is urging man to seek Him. That is why nandyan daw yung mga catastrophes, yung mga wars, violences, inaalaw ng Panginoon, yung mga evil in man's heart, no, to break out in these terrible catastrophes, so that hanapin natin ang Diyos. Huwag daw tayo magpangtansya that we can live without God. We cannot live without God. Iisip daw na we can operate na mga tao tayo, lalaki o babae, na wala ang Diyos. Dahil, pwede ba? Yung resulta ay hindi maganda. Their very lives and breath is coming from God. Yung ating mga buhay, yung ating mga hininga ay nagmula
Yet He is actually not far from each one of us. No? In Him He live, we move, of our being. As even some of your own poet said, sabi niya, for we are indeed His offspring. Napakagandang statement. No? It begins with the fact of the dignity of man. And then yung pag-recognize that man is God's offspring. Amen. Hindi raw katuruan ng Biblia, sinasabi, people, no, sinasabi ng mga tao that man is nothing. Yeah, man cannot do nothing. I can do nothing. But yung tao ay hindi, may value siya. No? Because sabi niya, sabi sa pasahe, we are offspring. Hindi raw tayo para mga worm lang o mga walang value na bagay. No? Hindi daw ito katuruan ng Bible that man is nothing. No? Sa paningin ng Diyos, tayo ay may value. Hanggang bato na tinitisuran mo, no? Sinisipa-sipa mo, ay may gamit. Tayo pa kaya ang nilikha niya na gaya ng kanyang imahe. Meron tayo narinig ng mga ibang Christian. No? Ganyan ang sinasabi, man is not, is nothing. No? But hindi raw ito yung katuruan ng Bible. What the Bible says is that man is the image of God. That he has the capacity to respond to God. He is made for God. Everything we go, everything na may ginagawa tayo, no? Ay makita natin yung pattern, yung image of God. Yung mga tao ay mga creative beings. At yung mga tao ay nandun yung passion nila sa life. No? Wala ka raw makita na lalaki o babae na hindi na nagnanais, na walang passion for dominion. Hindi na nanais na sila ay maging successful. So these are part of the image of God na nilikha ka, na wala yung mga animals. Pagkatapos, binanggit niya Apostle Paul yung tragedy of man. Being God's offspring, he ought not to think that the deity is like gold or silver or stone. He's saying that it is true that we are made with a capacity of God. If we know that, we are made to contain and reflect God. Kung meron tayong capacity for God at nilikha tayo ng Diyos, ay nandun daw na ma-reflect sa atin yung imahe ng Diyos. Idolatry of any kind that does this, no? Yung ginagawa niya daw sa tao, it degrades him, makes man act like an infant. Kapag gumagawa ka ng mga bagay na hindi ayon dun sa iyong gaano ka nga kaedad, para ka namang bata. Diba? Para kang bata. You are like child, not child. Okay? Oh, the child, you are like child, not childlike. Childish. No, hindi childish ka, hindi childlike. No. So, at sabi niya, Apostle Paul, no, dahil nalaman mo ng Diyos ang siyang nilikha, ang siyang nilikha ng lahat ng bagay, then you have that responsibility.
So Paul does not wipe out yung ignorance tayo sa Diyos. No? Sinabi sa ating pasahe, pagdating yung time, yung time of ignorance. No? Hindi yung date sa kalendaryo yung pinag-uusapan dito. Yung times na kung saan tayo nabubuhay na para bang wala tayong value. No? Yun yung time of ignorance. No? At makita natin yung tatlong great facts dito. No? There is an inescapable na araw na darating. God fixed a day when He will judge the world. At alam nyo yun. Alam natin yun. No? At malapit na. Amen. Alam natin na yung araw na yun ay darating. At ang lahat ay magiging bukas sa atin. All the value of na meron tayo will be evident sa pagdating ng araw na yun. No, Jack na may darating na araw. Ayun, sabi ko sa ating pasahe. At pagkatapos, there is an unchangeable judge. Sa pagdating ng araw na yun, ay may paghuhukom. Hindi lang paghuhukom. God has made this evident to all by an irrefutable fact. He raised that man from the dead. Yung sino tinutukoy dito? Yung ating Panginoon Kristo. So if you can disprove the resurrection of Jesus, then you can destroy Christianity in one blow. But as long as the fact remains unshaken, undestroyed, Christianity is indestructible. It rests upon that one great demonstrable fact that God raised Jesus from the dead. No, may araw na darating, no, we cannot escape, at may pagkuko. Yan yung hinihayag ni Apostle Paul dito sa mga atin. Ito, yung unknown God na sinasabi, ito yung ating hinihayag. Pagkatapos, sa mga huling verses, 32 to 34, no, merong mga nagmak. No? So, nandun yung pride. No? Ayaw nilang tanggapin yung mga turo ni Apostle Paul. No? Kinutya pa siya at iniwan. At kung merong mga nagmak, meron namang iba, they delay. Amen. Ano sabi nila? Sige, pakinggan pa namin kayo. Sa mga ibang pagkakataon. They delay. Marami sa panahon natin ngayon na gano'n. Huwag muna ngayon. Bukas na. Okay lang na magpapabukas mo. Huwag muna. They delay. No? Hindi sinabi sa pasahe kung nagkita ba sila muli ni Apostle. I-delay nila. No, maraming mga dahilan sila. Minsan, ganun tayo. Yung magagawa mo daw ngayon, ay huwag mo na pagpabukas. Makabukas sa inyong magagawa. So may nagmak, may nag-delay, at meron din naman naniwala. May naniwala. But some believe. No? Yun yung napakagandang salita rito. Same thing. No? Kung na-experience na kapag tayo nagbabahagi, may magmama, minsan nga kapamilya pa. Kadalas yung iba,
Okay, kailangan mo pa ng maraming ebidensya. Magsalita ka man ng marami bago mo mamubilsi. At merong naniwala. Some repented, changed their mind. No? At nakita po natin dito, no, sa kabila ng mga matatalinong tao na naroon, meron din yung tumanggap. No? Nandun yung mga honest people na nais nilang masagutan yung mga katanungan ang matagal na nilang hinahanap ng kasagutan. So when they hear the good news about Jesus and understand that this fantastic gospel message really is, no, na-deliver sila sa mga kanilang takot, no, yung darkness ng kanilang ay nagliwanag, no, at na-deliver sila dun sa pagsamba sa mga Diyos. The God of the universe ay i-raise niya ang ating Panginoon Kristo, no? Raised from the dead, says the sculptor of the universe empire. Their hearts responds at sila ay naniwala. At yung isa rito ay si Dionysius na isang Areopagus. Kasama siya dun sa court. He was one of the judges, the intellectual ruler of the city. Siya ay naging isang Kristiyano. At nandun din si Damaris. At napakaganda daw na isinama ni Luke yung pangalan na to, isang babae. Sinasabi na siya siyang Grega, Greek woman, were searching for answer in the midst of the vague and darkness in which they live. At marami pang iba na hindi nabanggit ang pangalan. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Perhaps just a few. No? So, Athens was much more resistant than any other city could be because nakita natin na kanilang pagka-religyoso, pagka-grip nila by idolatry. Hindi na natin ulit masusumpungan sa mga kasunod ng mga pasay, gaya ng Berea. But alam natin, yung mga sinulat ni Apostle Paul dun sa Corinto, ay maaaring nakarating sa kanila because magkalapit lang yung lugar na. But for sure, no, iwan ulit ng church. Doon si Apostle Paul, meron namang itanim ng church dun sa Athens. Dahil nakita natin yung synagogue dun, kaya lumago sila. No? Yun yung istorya ni Apostle Paul doon sa Athens. So in conclusion, mga kaibigan, mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, kapag ba narinig natin yung mga pangaral o maghahayag ng Ebanghelyo, kung tayo hindi mananampalataya, sino ba tayo sa kagaya ng mga nabanggit dito? Tayo ba yung mga Ethiopians? Nag-map? Hindi nila pinansin ang turo? Tayo pa kaya yung mga mistake, i-delay, we need to hear more. Kahit nandyan na yung katotohanan, no? You need to delay. Nabot nga ng taon. O tayo yung mga naniwala at sumampalataya sa turo ni Apostle Paul sa ating Panginoon sa Kristo. At para sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon, uli ito ay naamon sa atin. Nakita that there is an urgency to share the good news sa mga tao.
Kita ni Paul yung kalunos-lunos nila ang kalalagayan. Kaya pa tayo ni Paul na nakikita natin yung kalunos-lunos na mga kalalagayan ng mga taong wala pang tamang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Maaaring yan ay kapamilya natin, kaibigan, trabaho, may mga taong nilalagay sa atin ng Panginoon sa mga sitwasyon na kung saan ay inudyukan tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Kailangan niya ang Panginoon Jesus. So, salamat sa Diyos sa ating sa kanyang mensahe sa ating sa hapon na ito. Tayo po ay tayo. Panginoon, muli kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mensahe sa amin. Hindi lang sa mga oras na ito, bagkus mula pa kaninang umaga, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, marahil meron sa amin, O God, na nandun, nalilito pa na makapag-decide, Panginoon, upang tanggapin ang aming Panginoon Kristo bilang Panginoon at Kapagligtas. Pag-repent, O God, at nagsisi ang kanyang kasalanan upang siya ay mahawag sa kalaliman ng Panginoon kung saan siya ay naroon sa mga oras. Salamat din, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin. Hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa bawat pag-aaral, sa bawat mensahe na aming naririnig, Panginoon. That there is an urgency, O God. Makita namin na gagaya ni Apostol Paul, antig yung aming mga damdamin, yung aming mga espiritu, Panginoon. Nakita yung kalunos-lunos na palalagayan, Panginoon, ng mga taong wala pang tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Nandun yung kanyang pagpursigi at kasigasigan, Panginoon, na may hayag sa kanila ang Ebanghelyo, O God. Upang sila, O God, ay malipat from darkness to light, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkatuloy, Panginoon. Ikaw, Daddy, ikaw, magabay ng mga Espiritu, kasi patuloy na nag-remind sa amin, Panginoon. So, bakit mo kami tinawag, Panginoon? Bakit mo kami niligtas? Hindi lamang kami ay maka-escape sa hell. Pagkus, Panginoon, maging kabahagi mo, Diyos, sa iyong malawakang trabaho, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita patungkol sa aming Panginoon Kristo na siyang nahang sa kaligtasan ng marami, Panginoon. As they hear thy word preached, Panginoon, may your Holy Spirit ang siyang patuloy ng pag-convict sa kanila, ang siyang patuloy ng mag-usap. Lord, give them faith, Panginoon. Draw them to Jesus. And use us, Lord, kaming mga tinawag ng Panginoon. For they're good, you are good, for your glory alone. Lord, maraming salamat. O God, sa salita. Salamat sa Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa ating mga. Lord, we praise you. Thank you. Give you praise. Give you glory, O God. In His mighty name. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling, present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen.